wherein Red Ribbon Chocolate Dedication Cake, the best tasting cake for birthdays. Simply irresistible. Of course, may babatong mga kaso, gigipitin tayo, but I would think part of, hindi ko sasabihin na part of the game eh, kasi mali yun sa akin eh. In a democracy, dapat pabayaan kayo, magsalita ka. Nakita niyo yung nangyari sa Canada? Ay, diba? oo. Sinisigawan sila, minumura si BBM, no? Paglabas ng Jollibee. Shame on you, shame on Shame on you, That si Yusek says a Trekaso, lot. sinisigawan. Pero nakita niyo yung mga pulis, pinapabayaan nila kasi Ito naman kasing si Auntie Claire eh. May pagkabalat sibuyas. Meron hong mensahe itong si Senator Robin Padilla dito kay Ante. Ante, huwag ka kasing balat sibuyas, pambihira ka naman oo. Pagkatapos mong gumawa ng sandamukal na kalokohan sa PCO, ngayong binabalikan ka ng sambayan ng Pilipino, nagagalit ka. Hindi ganyan, Ante. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong banat na to ni Senator Robin Padilla dito kay Auntie Claire. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button, nandyan lang kung sa baba. Ito ho ang mensahe ni Senator Robin Padilla dito kay Auntie Claire. Ito. Hindi kabastusan, kundi karapatan. Naku, yari, yun pa lang eh. Talagang mapapapalakpak na tayo dito kay Senator Robin Padilla. Magkahalong saway at payo ang ipinaabot ni Sen. Robin Padilla kay PCO Yusek Claire Castro matapos pumalag ng huli sa mga realistang Pilipino na umano'y kumuyob sa kanya sa Vancouver, Canada. Headline ka, Ante. Diba? Yan ang gusto mo eh. Gusto mo yung laman ka ng pahayagan, dyaryo, di ba? Laman ka ng social media. O heto na, ikaw na bida dito kasi ang problema, kinuyog ka nga lang. No? Sinabihan ng Sen. Robin si Castro na huwag maging balat sibuyas dahil hindi kabastusan ang ginawa ng mga Pilipino sa Canada. Anya bahagi ito ng kanilang karapatan para magpahayag ng saloobin. For real. Diba yun naman talaga? Ano itong mga to mga utak tiktador eh. Hindi sila pwedeng sinasabihan. Dapat sila lang ang tama. Diba? Yan ho sila. Pinili natin ang trabahong ito kaya tanggapin natin lahat ng pang-aalipusta dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. Giit ng senador. Yari. Headline ho si Auntie Claire. Ito ho mga kababayan. Yarin lamang napag-uusapan na ho natin yung mga salubong ng ating mga OFW sa mga government official na nagpupunta sa iba't ibang bansa. Dalawang official lang ho, dalawang apelyido lang ho ng government official ang kakilala ko na pagka nagpunta sa isang lugar talagang pinagkakaguluhan. Yung unang apelyido Duterte. Pangalawang apelyido Marcoleta. Okay? Yung iba kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, Senator Robin Padilla, normal na yan eh. Basta nakadikit ka dito kay Tatay Digong kahit saan ka magpunta ay talagang pinagkakaguluhan yan ng ating mga kababayan. Ito, panoorin ho natin. Pakita ho natin kay Auntie Claire kung gaano minahal ng sambayan ng Pilipino. Hetong si dating Pangulo. Panoorin mo to, Auntie Claire, para sa iyo to lang yaka. Ako? Grabe oh. Tatay Diggs oh. Uy. Parang Jollibee eh. Grabe oh. Meron bang ganyan sa Vancouver, Canada? Wala. Meron ganito sa Vancouver, Canada. Pakita ko lang mga kababayan ha. Ito, sa Vancouver, Canada, meron ganito. Ito, meron ganito sa Vancouver. O ito. Ay, mali. Yan. Oh, yan ang meron sa Vancouver, Canada. Diba at least, ngayong mga panahon na to, mailalagay na sa pwesto itong si Auntie Claire. Alam na niya kung saan siya lulugar. Oh. Tatay Diggs oh. Tatay Diggs.
biglang may banat pa. Walang arte, kung ano ang nasa isip. Patay din so. Kaya kahit galit, napapangiti ka. Sa kanyang linya may halong saya. Hindi mo alam kung matatawa o magugulat. Sa bawat biro niya laging may biglang bagsak. Simple Tatay digong yan eh. tumatata, kaya ang masa aliw na aliw talaga. Si Tatay Digong, astig at nakakatawa. Kahit seryoso, napapangiti ka. Sa bawat banat na kanyang dala, may halong tapang at saya. Si Tatay Digong, iba ang trip niya. Hindi mo alam kung saan papunta. Pero sa dulo, Si BP Sara to. Dito si BP. tawa ka na lang. Kasi ang kwento niya laging may angas. Minsan tahimik, biglang may pasabog. Isang linya lang lahat napapahinto. Walang filter kung magsalita. Kaya ang reaksyon, tawa talaga. Sa entablado o kahit saan, pareho lang walang kaate. Grabe naman. Kung nga tayo, hindi tayo nagkakamali. Yung iba naman aliw na aliw pa rin dyan. Uy, teka lang, seryoso ba yun? O biro lang talaga? Bahala ka na. Basta Tatay Diggs yan eh. sa gitna ng seryoso usapan, may konting tawa para gumaan. Digong, digong, digong. Ayan ho, sa ano nga, sa Hong Kong nga ho yun mga kababayan. Yun ho ang naging pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maltik ho tayo, maltik. Ha? Kailangan ho nating ika nga marinig ang mga punto de vista nitong si Prof. Malutigia sa mga galaw sa impeachment, ha? Pagdating dito sa mga ano, yung upper middle. Gusto kong marinig ang mga punto de vista ni Prof. Malu doon sa upper middle. Gusto ko marinig yan. Yun. Magandang hapon po muli. Ito si Maluti Kia sa Maltik. Ako, pag-uusapan natin. Sa July 6 na po ang simula no, sa impeachment court. Yan, kung hindi ma-delay o kung magkaroon ng special session, tignan po natin kung ano ang mangyayari. No? So, sa impeachment versus BP Duterte, may laban o suntok sa buwan? No? Sabi, marami nagsasabi, si BP laban lang. Hindi yan, kasi sabi nga ng House, hindi naman sinagot, no? So titingnan po natin, merong bang enough na support si VP Duterte sa Senado para ma-survive niya ang impeachment, no? Titingnan again natin, ano ang basihan nito sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution. Ang sinasabi po dyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ayan na naman po yung praise, no? Of all the members of the Senate. So, kung titingnan po natin, 24 po ang Senado, ano po ang tinatawag na 2/3 of all its members, yan po ay 16. To convict, dapat may 16 na boto. Pero anything mas mababa dyan, wala pong conviction na mangyayari. Ang sabi-sabi ng iba, napakahirap kumuha ng 16. Ay, totoo po yan, no? Dahil sa nangyayaring baliktaran sa Senado, hindi na po natin alam nasaan ba talaga yung original, no? Kung titingnan po natin, no?
pag breakdown natin yung 24, nasaan ba yung dati? Yung dati, merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, no? Doon muna tayo doon sa 2. Yung siguradong magko-convict, na andyan po si Aquino, Hontiveros, Lacson, Pangilinan, Soto, Yan. Tulfo, no? 7 po sila. Tapos po, yung siguradong hindi magko-convict, o mag-a-acquit, ang tawag doon mag-a-acquit, nandyan po si Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, 5 po, no? Yan po yung sinasabing, ano po ang basihan yan? Yan po ay nanggaling sa 2025 election, yung mga pro-Duterte ng mga senador, yan po ang 5 na matitibay. Pero dahil nagkaroon ng girian, dun sa 9 minority, ang kasama po dyan ay si Go De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, Cayetano, Jinggoy Estrada, ang kasama po dyan ay si Go ng ating Vice Presidente. Maling-mali po yun. Kasi po, siya ay impeachable officer lamang for 3 years.